my beloved Boss Mike Severa. Senador Francis Tolentino sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Tatlo na lamang ang matitirang Duterte loyalist doon sa Senado. Yan po si Senator De La Rosa, si Robin Padilla at si Bongo. Oh, tatatlo na lang. Tatlong itlog. Hoy! Ano na nangyari? Wala na? Paano na yan? Tatlo na lang kayo. Hoy, maawa naman kayo kay Sarah. Diba? Parang may sayad na nga eh. Iiwan nyo pa. Sabagay, parang sila lahat naman may sayad, ano? O, sige, tuloy. Pero 3 buwan pa lamang ang nakakalipas ng inendorso ng Partido Demokratiko Pilipino ang re-election bid ni Tolentino sa dating na 2025 elections. Kasama niya siyempre sa endorsement si Bato, si Bongo at ang aktor na si Philip Salvador. Ayon kay Tolentino, aalis siya ng PDP dahil hindi siya sang-ayon sa foreign policy directions ng partido, lalo na po sa issue ng West Philippine Sea. Saan siya pupunta? Kawawa naman. Kakapranggot na lang kayo. Pasok. Usap-usapan na maaari siyang pumunta sa admin slate na matinding kaaway ng kanyang partidong inalisan. Pero ang tanong din ng marami, bakit niya lamang pumalag si Tolentino sa posisyon ng mga Duterte sa West Philippine Sea? Gayong 6 na taon itong tinulak ng dating Pangulo. Malino naman po ang posisyong ito nung tumakbo siya sa ilalim ng Duterte administration noong 2019. Pero kung tutusin din kasi, hindi rin original Duterte groupie si Tolentino. Galing pa nga siya sa kampo ng Liberal Party. Noong 2016 elections, tatakbo siya dapat sa ilalim ng LP slate. Sumabit siya dahil sa isang sexy dance number na pinangregalo daw niya sa audience sa isang LP oath-taking ceremony sa Laguna noong October 2015. Tatakbo na nga sana noon si Tolentino sa pagka-senador sa ilalim ng Liberal Party slate. Ang dapat na tuwid na daan, nagpaggewang-gewang. Matapos noon, napaliko si Tolentino patungo sa panig ng mga Duterte. In fairness naman kasi sa senador, hindi naman bago sa Pilipinas ang pagtalon ng bakod. Marami sa kanyang kapwa-senador ay dumaan din sa ganyan at hanggat walang political party reform law, hindi titigil ang ganyang gawain. At maging ang partidong kanyang inalisan, malaki rin po ang pinagbago. Ang original na PDP laban ay pagsasalib pwersa noong 1982 ng Partido Demokratiko Pilipino o yung PDP ni dating Senador Aquilino Pimentel at ang Lakas ng Bayan ni Ninoy Aquino. Binuo po ito ng mga human rights lawyers and advocates. At dito na mo ang oposisyon laban kay Marcos, mga bagay na malaking kabalintunaan ng maging partido ito ni Duterte na hiling patikusin ang mga human rights advocates. Ito pa, nahati... Eto pa! Uy. Eto pa yun eh. Yun yung intense dun eh. Yung may eto pa! Makinig kayo. Oy, nawala na. Napukaw na ba? Shush, Ginoo. Naglo-lo na siguro. Oo, pumunta lang dito. Tignan yung ating kagapuhan. Tapos naglo-lo na ba? Pasok. Ang partido sa dalawa, ang Duterte at ang Cusi faction laban sa paksyon ni Pacquiao at Coco Pimentel, ang anak ni Nene Pimentel. Oo nga. Oo, di ba Jeff Valdez? Kape muna. Pengin pang kape. Ito na. Mga kababayan, nahati itong dalawa na ito eh. Oo, di ba nung eleksyon, si Manny Pacquiao, bata ni ni Pimentel. Yun ang founder ng netong PDP. Ay hindi. Oo, itong yung nahati nga eh. Oh, PDP laban eh, nahati eh. Pakinggan nga natin. Pasok. May 2022 na Echepuera ang paksyon ni Pimentel. Kinilala po Oy, Jen Balmadrid. Wag naman. Hindi ko pa napapanood kasi itong video na to. Dahil nga, mga kababayan, nagwagi nga dyan. Ngayon, inapila pa yan. Inapila pa sa Court of Appeal. Hindi, sa Supreme Court. Nakarating na Supreme Court yan. Tapos si Digong, nag-advise na
na sige, para wala ng gulo. Oo. Wag na nating dalin down. Iba na lang tayo ng pangalan, gano'n. Binago yung pangalan parang gano'n yan sige na, tuloy na natin 'to, baka nandito. Ng COMELEC ang Duterte faction bilang tunay na PDP laban. Si Duterte raw kasi ang tumatayong chairman ng partido. Hindi pa rin suko ang paksyon ni Pimentel at inakit na ito sa Korte Suprema. Ayan na nga. Ito. Inakit sa Korte Suprema, Makinig kayo, Tanto nakabinbin hanggang sa ngayon. Pero ito, habang pinagtatalunan pa kung sino ang tunay na PDP laban, abay nagbago naman ang pangalan ng partido. Abril ng taong ito, nagkasundo ang paksyon ni Duterte na tanggalin na lamang ang katagang laban sa pangalan ng partido. So, PDP na lamang po siya. Maliban sa nagbago... Kita nyo, di ba? Sabi ni Bobong Alagang Uyab, nabudol lang ng Marcos ninyo si Sara. Kung hindi, nagamit si Sara, hindi manalo si BBM nyo. Di inamin mong bobo talaga si Sara. Ano ba naman yung argumento mo? Kita mo, nabudol lang ng Marcos ninyo si Sara. Di inamin mong bobo talaga si Sara. Bobo! Diba? Pero mo nabubudol, tapos tatakbong presidente, tapos mabubudol lang? Ay wala, hindi talaga pwedeng maging presidente ang nabubudol. Diba? Yan ang sinasabi ko mga argumento nyo Barbecue, loyalista. Nagpanalo sa mga alam nyo, hindi nila tatanggapin yan, barbecue. Kasi mga bobo yan, hindi naman nila alam yung mga pinagsasabi niyan Ang source nila, isa ring bobo. Sino? Sino ang Illumi. Checkmate system code unlock. Ano na? Wala. Ayaw na. Diba? Di tanggapin mo ng talagang bobo ka habang buhay. Wala. Hindi ba naman bobo yan Sige, tuloy natin to. Bakit kaya? Mga mukha ng partido, nagbago ang tingin nito sa karapalang pantao. Ngayon, nagbago naman pati na ng pangalan. Ang tanong, kung may tuturing pa rin ito na orihinal na partido o bagong partido na ba ito? Bagong partido na yan! Kasi nandiyan ba? Si Biyahe ni Koy. Nandiyan ba? Mga kababayan, bago na yan kasi pinalitan na pangalan At saka isa pa, sila naman yung bagong oposisyon Biruin mo, pati partido, mga agaw na ng partido, mga agaw pa ng pagiging oposisyon. Tapos gusto pa nilang agawin ang pagiging pagiging presidente ng Pilipinas. Di mga agaw, grupo ng mga agaw. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.